Matapos ang ilang minuto, dumating ang mga kapitbahay at tiyahin ni Yuri. Ano nangyari dito? Yuri! Dito na nila dinatnan ang kalunos-lunos na kalagayan ng bata. Nahaharap sa kasong parricide ang suspect na si Roy Canlaon. Nung namatay na yung bata, magpa-file na kami ng parricide, which is higher than the previous namin nag-file na kaso against sa kanya. Ayon sa mga pulis, ni minsan hindi na isumbong sa kanila ang ginagawang pananakit ni Roy sa pamilya. Nakasanayan na nila na ganun ang sitwasyon ng mga bata prior pa, pero hindi nila alam na ganun pala katindi or kalala yung ginawa ng father. Hindi ko naman talaga alam kung ano yung ginagawa ko eh. Nawala ako sa sarili ko. Napakahirap ako magtrabaho para sa mga anak natin! At hindi ako nagpakahirap doon para patayin mo lang ang anak ko! Ayok ko! Ayok ko! Pinatay mo si Yuri! Ayok ko! Sa ginawa niya sa anak ko, siyempre, aawayin ko talaga. Buhay ng anak kong kinuha niya eh. Nanginginig yung katawan ko pag nakita ko siya. Kaya ako sinisi niya sa lahat. Wala naman akong ginagawa sa kanya na masama. Sinuportahan ko naman yung maayos yung mga anak ko. Nilagaan naman niya ng pamilya ko kahit wala ako. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories ang suspect. Kasalukuyan siyang nakapiit sa General Santos City Police Station 7. Ayon kay Roy, hindi na niya maalala ang kanyang nagawa dahil sa sobrang kalasingan. Hindi ko alam kung paano ko nagawa kasi sobrang lasing ko noon. Kasalanan ko, sir. Hindi ko talaga madalas conscience. Kahit langit tayo ganun, sir. Hindi ko talaga. Hindi ko gustuhan mawala yung anak ko, sir. Mahal ko yun. Siguro bungal lang to ng mga away namin ng asawa ko.